Ang ma-involve sa obsessed, narcissistic at insecure na tao ay hindi talaga madali. Lalo na kung ipinakita mo sa kanila na balak mo nang makawala. Magandang araw at welcome mga kakentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Ngayon, simulan na natin ang kwentuhan. Ang bayan ng Dunedin ay pangalawa sa pinakamalaking syudad sa timog na isla ng New Zealand. Ito ay malapit sa baybayin at maraming tao ang nakikita ang bayan bilang magandang lugar upang tirhan at magkapamilya. Isa na doon ang Elliot family. Ang mag-asawang sina Leslie at Gil Elliot ay may mga anak na sina Chris, Nick at ang bunsong si Sophie na 22 years old. Nang naninirahan pa rin kasama ng kanyang mga magulang, si Sophie ay nag-aaral ng economics sa University ng Otago. Sobrang malapit ito sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ina na nakakausap niya ito tungkol sa kahit anumang bagay. Si Sophie ay may mataas na kumpiyansa sa sarili at mahilig itong magdamit katulad ng kanyang ina. Nang siya ay 4 na taong gulang, nag-enroll ito sa isang ballet class na isa rin sa kanyang mga kinakahiligan. Habang siya ay lumalaki, naging interesado din ito sa drama at musika, dagdag pa sa hilig niya sa pagsayaw. Para sa kanyang mga magulang, ang mapanood siyang mag-perform at mag-excel sa kanyang mga passion ay sobrang nakaka-proud. Siya ang kanilang anghel na puno ng karisma at positibidad na nagdadala ng kaligayahan sa kanilang buhay. Si Sophie ay mahusay rin pagdating sa kanyang pag-aaral sa St. Hilda's College, kung saan graduate siya ng may Proxine Assassin Cup na isang award na binibigay sa second highest achieving student ng taon. Ibig sabihin din ito, maaari siyang pumasok sa kahit saang universidad man niya gustuhin at pinili nga nito ang University of Otago para mag-aral ng economics. Sa kabila ng maayos na takbo ng unang 3 taon niya sa kolehiyo, napagtanto niya sa kanyang huling taon na kailangan niya ng konting suporta upang makumpleto ang kurso. Ang mga subject niya ay mas naging mahirap at medyo komplikado na pagkatapos ng nakakadismayang resulta mula sa kanilang mock exam, nag-sign up ito sa mga extra group classes na hinahandle ng isang senior tutor. Dito niya nakilala ang 33 years old na si Clayton Weatherston. Sa isang malamig na gabi pagkatapos ng kanilang tutorial class, kumuha ito ng tapang upang tanungin ang dalaga kung gusto ba nito maghapunan kasama niya. Nagpaliwanag rin ito na mas magkakaroon pa sila ng mas mahabang oras upang pag-usapan ang kanilang pinag-aaralan. Siyempre, nang nakakaramdam ng kilig dahil sa atensyong binigay sa kanya ng senior na schoolmate at gayon din sa pagnanais na makakilala ng iba pang tao sa kanyang larangan, pumayag itong sumama. Pero sa labas ng tutorial class, hindi talaga kilala ni Sophie ang lalaking ito o konting ideya man lang sa kanyang pagkatao. Katulad ni Sophie, si Clayton ay ipinanganak at lumaki din sa timog na isla ng New Zealand, pero ang environment na kinalakihan niya ay sobrang iba kumpara sa dalaga. Wala itong mataas na kumpiyansa sa sarili, mahiyain at hindi din ganoon kamatagumpay sa kanyang buhay. Inilalarawan pa nga siya ng mga magulang niya bilang isang batang palaging nababahala at nasistress sa kahit anong mga pagbabago sa kanyang buhay. Bilang resulta, madalang lang itong mag-explore ng mga bagay na labas na sa kanyang comfort zone. Hanggang sa kanyang pagkabinata, nagkaroon pa din ito ng problema sa pag-ihi sa higaan na nahirapan siyang tanggalin. At kahit na nagkakaproblema rin ito sa kanyang paningin, tumatanggi pa ito ng una na magsuot ng salamin sa kadahilanang nagmumukha daw siyang tanga at katawa-tawa. Ang mga tao sa paligid niya kasama na ang kanyang mga kaibigan ay inilalarawan din siyang medyo weird na tao na kahit sila ay hindi masyadong komportable minsan pagkasama ito, lalo na ang mga kababaihan. Sa mga panahong ding ito, Naging obsessed siya sa pagiging perpekto sa lahat ng bagay, lalo na sa kanyang mga grado at schoolwork.
Para sa kanya, lahat ng ginagawa niya ay dapat walang pagkakamali at kung hindi niya man ito nagagawa, lubos siyang nadidismaya sa kanyang sarili. Ang hindi masyadong healthy na ugali niyang ito ay nadala niya sa buong taon niya sa high school na nagtapos ito bilang valedictorian sa kanilang buong klase. Ngunit nang siya'y tumapak na sa kolehiyo, katulad ng karanasan ni Sophie, nahirapan din siyang panatilihin ang kanyang matataas na grado. Sa tuwing nakakatanggap ito ng marka na bababa lamang kahit konti sa perfect grade, hindi na ito papasok sa klaseng iyon ng buong taon at magpapasyang ulitin na lang ang subject sa susunod na taon. Ganoon siya kadeterminado na makakuha ng lahat ng A's lamang sa kanyang transcript. Dahil dito, natagalan siya ng ilang taon bago natapos ang kanyang kurso hanggang sa nakakuha siya ng PhD sa economics kung saan niya nakilala si Sophie. Nang panahong ito, si Sophie ay 22 years old lamang nang ibig sabihin, 9 na taon ang tanda niya rito sa edad na 31 years old. Ito rin ang dahilan kung bakit marami ang nagtaas ng kanilang mga kilay na ang dalawa ay nagsimulang mag-date. Pagkatapos ng unang dinner nila, unti-unti pang umusbong ang pag-iibigan sa pagitan ng dalawa hanggang sa naging opisyal silang magkasintahan. Gayunpaman, ang panahon ng pagiging sweet nila sa isa't isa ay napakaikli lamang. 3 linggo pa lang silang magkarelasyon nang magsimulang magtapat si Sophie sa kanyang ina na si Clayton ay madalas siyang hindi pinapansin. Ilang araw siya nitong hindi kinakausap at sa kabila ng paggawa nila ng plano na magkita o mag-date, madalas din itong hindi sumisipot. Hindi ito magandang simula para sa kanilang relasyon, ngunit inunawa iyon ni Sophie at inisip na lang na baka busy lang talaga ang nobyo. Hindi naman sumasang-ayon doon ang kanyang ina, pero dahil ayaw niyang pasamain lalo ang loob nito, umiwas na lang itong magkomento. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-alala para sa anak. Sa kabutihang palad, sa kabila ng kakaibang relasyon ni Sophie, hindi naman ito lubhang nakaapekto sa kanyang masayahing personalidad. Winter ng taong 2007, nag-apply ito sa isang trabaho sa Treasury ng Wellington na isang magandang desisyon para sa kanya. Dahil pagkatapos niya mag-iwan ng malakas na impresyon sa interview, nakuha niya agad ang trabaho na magsisimula sa buwan ng January ng susunod na taon. Subalit nang nakarating ang balitang ito kay Clayton, nakaramdam siya ng igit sa tagumpay ng nobya. Nang mga nakaraang taon kasi, nag-apply din siya sa parehong trabaho, ngunit dahil sa kanyang kakaibang pag-uugali at wala sa kontrol na perfectionism, natanggal ito agad pagkalipas lamang ng ilang linggo. At dahil mas malayo na ang narating ni Sophie kaysa sa kanya, sa kabila ng mas batang edad nito, lalo pang namuo sa kanyang puso ang inggit at sama ng loob. Dito na rin lumabas unti-unti ang totoo niyang kulay na nagpabago pa sa kanilang relasyon. Sa pagdaan ng mga araw, ilang beses niyang pinagbantaan si Sophie na gagamitin daw nito ang kanyang mga kontak sa treasury upang sirain ang oportunidad na nakuha niya doon. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pagtatalo at pagiging on and off sa relasyon, pinili niya pa rin ipagpatuloy ang pagkikipagkita kay Clayton. Subalit kalaunan, lalo lang lumala ang pagiging abusado nito. Pinunan niya ang bawat kapintasan ng dalaga at tinapakan ang kanyang kumpiyansa sa sarili sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na mataba, pangit at na may pagkaduling di umano ang kanyang mga mata. Ganun kakapal ang mukha niya para sabihin iyon na parang hindi man lang ito marunong tumingin sa salamin. Sa pagnanais din niyang patuloy pasamain ang loob ng nobya, palagi niyang kinukumpara ito sa mga dati niyang nakarelasyon. Gayunpaman, gustong-gusto ni Clayton na sinasabihan siya ni Sophie kung gaano siya kagaling sa mga bagay-bagay. Ito ay isang aspeto lang ng kanilang relasyon na walang katuturan dahil sa kabila ng paulit-ulit niyang intentional na pagtapak sa pagkatao nito, siya naman ay nagdedemand ng positibong mga salita mula kay Sophie. Gusto niyang naririnig mula dito na siya ang best na boyfriend na nagkaroon ang dalaga habang patuloy ring na pinaparamdam sa nobya na wala siyang halaga sa kanya.
Subalit pagkatapos ng paulit-ulit niyang pangiinsulto dito, ang hindi na nasisiyahang si Sophie ay tinapat siya na hindi totoo ang kanyang mga sinabi na siya ang best na boyfriend niya at na ang katunayan hindi nga daw ito magaling sa kama. Pero pagkarinig niya noon, pumutok ito sa galit dahil para sa kanya, kung hindi siya magaling sa lahat ng bagay, kailanman hindi siya magiging masaya. November 2007, dahil sa mga nangyayari sa kanilang relasyon, nagpasya na sila sa wakas na maghiwalay 2 buwan bago ang pagsisimula ng trabaho ni Sophie sa Wellington. Nang puntong iyon, may magandang balita din naman para kay Clayton dahil pagkatapos ng ilang taong pag-ulit sa mga subjects niya, makakagraduate na din ito sa wakas. Bilang pagdiriwang, nagdesisyon itong magpa-party kasama ng kanyang mga kaibigan kung saan inimbitahan rin niya si Sophie. Malugod naman itong tinanggap ng dalaga at umattend sa party dahil hindi naman siya nagtanim ng sama ng loob at puot sa dating boyfriend. At bilang isang passionate na photographer, nag-alok na lang din itong maging taga-picture ng mga ganap sa party. At upang ipakita pa na masaya siya sa narating nito, gumawa pa ito ng scrapbook para kay Clayton na puno ng larawan nito at mga alaala ng kanyang graduation bilang regalo. Nagpapakita lang ito na gusto pa rin niyang panatilihin ang dati nilang pagkakaibigan. Gayunpaman, pagkadating niya sa bahay ni Clayton, ang pagkikita nila ay mauuwi sa isang malagim na insidente. Pagkapasok ni Sophie sa bahay, dala-dala ang kanyang regalo, agad itong inimbitahan ni Clayton na umupo sa sofa. Sa kanyang isipan, ang ibig sabihin ng pagiging mabuti ni Sophie ay na maayos na ang kanilang relasyon at ito ay nakikipagbalikan sa kanya. Tinanong niya ito kung saan papunta ang koneksyon na meron sila at kung ano ang ibig iparating ng scrapbook na regalo nito. Nagbigay lang ng simpleng sagot ang dalaga na masaya lang talaga siyang nakagraduate na ito at iyon ay isang simpleng regalo lamang. Kaya nang inimbitahan niya itong pumasok sa kwarto, tumanggi agad si Sophie. Sinubukan niya ulit na kumbinsihin ang dalaga sa gusto niyang mangyari, pero nang tumanggi ito sa pangalawang pagkakataon, doon na siya naging bayolente. Nang puntong iyon, hinawakan niya ito ng mahigpit at sinubukang kaladkarin papasok sa kwarto. Sinisigawan rin niya ito at iniinsulto habang tinutulak pababa sa sahig para ito ay kontrolin. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makawala sa mga kamay ni Clayton at makatakas papalayo papunta sa kanyang sasakyan. Tumakbo din si Clayton at sinundan ang dalaga, kung saan bago ito nakaalis, nagawa niyang buksan ang pinto ng sasakyan at sinigawan si Sophie na hinihiling niya na sana ito ay mamatay na. Pagkarinig noon, alam ni Sophie na dapat niya nang tapusin ng tuluyan ang lahat ng ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Para sa kanya, sa sobrang gulo at hirap na ng buhay sa mundo, walang puwang sa buhay niya ang isang bayolente at inggit na tao. Pagkapaandar ng sasakyan, diretso na itong nagmaneho pa uwi sa kanilang bahay, kung saan agad siyang yumakap at umiyak sa ina habang binabahagi ang nangyari. January 9, 2008, naghihintay na ang bagong trabaho ni Sophie sa treasury at naging sabik din ng dalaga sa bagong simulang ito sa kanyang buhay. Sa tulong ng kanyang ina, inayos niya ang kanyang mga gamit at nag-impake na rin ng kanyang maleta upang maghanda para sa kanyang biyahe papuntang Wellington. Nalulungkot man ang ina nito sa kanyang pag-alis, naiintindihan niyang bahagi na iyon ng buhay ng isang pagiging magulang. Yumakap ito ng mahigpit sa ina at nangako dito na madalas pa rin siyang bibisita sa kanila. Plano nitong umuwi pagkalipas lang ng 2 buwan upang maikwento sa ina ang lahat ng bago niyang karanasan sa trabaho. Subalit sa kasamaang palad, lingid sa kanilang kaalaman, iyon na ang huling beses na mayayakap nila ang isa't isa. Pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap, bumalik ito agad sa pag-iimpake, pero pagkalipas lang ng ilang minuto, may narinig na naman itong katok sa kanyang pintuan. Pagkabukas niya noon, nakita niyang nakatayo malapit sa hagdan ay ang kanyang ina at katabi nito ang ex-boyfriend niyang si Clayton. Nang may kakaibang ngiti sa kanyang muka, nagsabi ito na gusto lang niyang makita ang dalaga bago siya umalis at magbigay ng konting regalo.
Tumingin si Leslie sa anak at nakita niya ang pagdadalawang isip nito at paghinga ng malalim bago siya pumayag sa hiling ng binata. Bagaman pinayagan niya itong pumasok sa kwarto, sinabihan niya si Clayton na nagmamadali siya kaya kinakailangan niyang makipag-usap sa kanya habang nag-iimpake. Pagkasang-ayon nito, isinirado niya ang pinto sa kwarto at umupo sa kama upang bumalik sa pag-iimpake. Nang puntong iyon, tahimik lamang si Clayton at hindi nagsasalita habang nakatitig sa kanya na hindi gumagalaw. Sobrang salungat sa lalaking nakangiti kanina sa pintuan. Nang hindi na naging komportable si Sophie sa kanyang ginagawa, nagpa siya itong bumaba sa hagdan at humingi ng tulong sa kanyang ina kung saan nagpa siya silang dalawa na oras ng pakiusapan ang binata na umuwi na. Ang pagiging bayolente niya ng nakaraang buwan ay hindi pa nila nakakalimutan kaya para sa kanya, ito ang pinakamainam na gawin. Bumalik ito sa taas upang sabihan si Clayton na umalis na pero pagkatapak nito sa dulo ng hagdan, may narinig na tunog ang kanyang ina na hinding-hindi niya makakalimutan. Iyon ay ang nakakanindig balahibong pagsigaw ng kanyang anak. Dahil doon, tumakbo siya agad paakyat sa kwarto nito pero kahit anong lakas ng pagkatok niya sa pinto, hindi niya ito magawang buksan. Sinubukan rin niyang hampasin ito gamit ang kanyang katawan, ngunit muli, hindi rin iyon gumana. Nang puntong iyon, tumakbo ito ng mabilis sa baba habang patuloy niyang naririnig ang pagsigaw ni Sophie mula sa loob ng kwarto na nagmamakaawa kay Clayton na tumigil na. At pagkatapos kumuha ng skewer upang gamitin sa pagbukas ng pinto, agad din itong nagdial ng 911. Nakausap niya naman agad ang emergency services pero dahil sa sobrang takot, hindi niya na naaalala kung ano ang kanyang mga nasabi. Nagpapanik na ito ng puntong iyon at nanginginig sa kaba sa mga nangyayari. Nang sandaling nagawa niyang buksan ang pinto sa wakas gamit ang skewer, huminto na rin ang mga sigaw. Alam niya na pagkabukas niya ng pinto, wala nang buhay ang kanyang anak. Nakita niya ang katawan nito na nakahandusay sa sahig, hindi na gumagalaw at may mga sugat sa kanyang katawan habang si Clayton ay nasa ibabaw pa rin niya at patuloy na ginagamit ang kutsilyo. Nang mga oras na iyon, alam niyang hindi na niya matutulungan si Sophie na pagkatapos sabihin sa kanya ng operator na tumakbo, sinarado niya agad ang pintuan at mabilis na lumabas ng bahay. Nang nasa ligtas na lugar na siya, ang balisang ina ay bigla na lang natumba sa dulo ng kanilang driveway habang naghihinagpis sa pagkamatay ng kanyang anak. Di tumagal, dumating din ang isang police officer sa bahay nila at hindi ito naging handa sa bumungad sa kanya. Maingat itong umakyat patungo sa kwarto ni Sophie at pagkabukas ng pinto, nakita niya ang halimaw na si Clayton na nakatayo sa gilid ng katawan ni Sophie. Ang kanyang mga kamay ay nakaayos sa kanyang tagiliran at wala rin kahit anong ekspresyon ang kanyang muka. Nang tinanong siya ng officer kung bakit niya iyon ginawa, sumagot lang ito na dahil daw sa lahat ng emosyonal na sakit na idinulot ng dalaga sa kanya ng nakaraang taon. Hindi na ito umalma nang inaresto siya ng mga otoridad at mahinahong sumama sa presinto. Ang buong pamilya naman ni Sophie ay lubos na nasaktan at nagluksa sa sinapit nito dahil ilang minuto lang bago noon, nagkakatuwaan pa sila. Ayon sa otopsiya, ang dalaga ay nagtamo ng 219 na beses ng saksak sa kanyang katawan, muka at dibdib gamit ang kutsilyo at gunting. Ito ay nagpapakita lamang kung gaano kalalim ang pagkamuhi niya sa dating nobya. Si Clayton ay agad namang formal na inaresto at kinasuhan ng murder. Subalit sa kabila ng pag-amin niya na pinatay niya ito nang siya ay nahuli sa loob ng kwarto ng dalaga, iginiit niya pa rin kalaunan na hindi raw siya guilty. Ang pagtakbo at paglilitis sa kaso ay naging emosyonal, magulo at mahaba kaysa sa inaasahan ng karamihan, kung saan noong June 2009, 1 taon at kalahati pagkatapos ng krimen, saka lang nagsimula ang paglilitis. Nakapagkolekta na ng gabundok na ebidensya ang prosekusyon, kagaya na lamang ng crime scene photos,
fingerprints, DNA at salaysay mula sa mga saksi na lalo pang nagpatibay sa kaso. Maging ang mismong judge ay sumang-ayon din na isa iyon sa pinaka-nakakapanlumo at nakakakilabot na kasong nahawakan niya. Gayunpaman, ang depensa ni Clayton ay determinado pa rin na patunayang hindi siya guilty sa krimen. Kagaya ng inaasahan, pinalabas nila sa korte na isa itong komplikado at problemadong individual na may issue sa kumpiyansa niya sa sarili at personality disorder. At bagaman taliwas ito sa kadalasang pinapayo sa mga depensa, tumayo pa din si Clayton sa harap ng korte upang magbigay ng sarili niyang kwento at ipahayag ang kanyang mga insecurity sa sarili sa harap ng lahat. Pero mukhang wala namang katuturan ang kanyang mga sinasabi. How big was his sexual organ? You asked her about the size of this man's penis, is that right? I think I was after an ego boost for me. And insecurity. Did you get the boost you were after? No, not at all. The way in which it was said, but I mean, I asked for it. Well, I told you what the response was, right? Kagaya ng nabanggit ko kanina, isa iyong magulo at mahabang paglilitis kung saan maraming mga character witnesses ang humarap sa korte upang tumistigo laban kay Clayton at minsan kay Sophie. Napilitan ng kanyang mga kaibigan sa ilalim ng panunumpa na ibahagi sa korte ang tungkol sa sexual relations nila ni Clayton noong sila ay magkasintahan. Sophie got very drunk one night and ended up in bed with a person called. Yes. And Sophie met up with a Dutch person, I think he's been described as Danish. And you're aware that that encounter was also involved sexual intercourse taking place? Yes. And you're aware that that developed into a sexual relationship? Yes. Was married? Yes. Ipinaglaban ng depensa na si Sophie ay kasing sama lamang ni Clayton kung saan madalas itong magbiro sa mga kaibigan tungkol sa kakulangan nito sa kahusayan pagdating sa pagtatalik. Sinubukan pa nga nilang kumbinsihin ang mga hurado na may personal na obsesyon ito kay Clayton at pinalabas na siya ay isang stalker na ayaw siyang tantanan. Gayunpaman, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay mahigpit na pinabulaan ang kanilang argumento, nagpapaliwanag na kabaliktaran noon ang katotohanan. Na si Clayton daw ang totoong may obsessive personality at na madalas nitong kontrolin ang mga ginagawa ni Sophie. Marami din sa mga saksi ang tumistigo na narinig nila mismo ang pangiinsulto nito sa mga kapintasan ng dalaga, lalo na tungkol sa kanyang katawan. Subalit gayunpaman, sa kabila ng mga kapintasan nito o kahit anumang reklamo niya sa dalaga, hindi iyon sapat na dahilan upang gawin niya ang krimen, lalo na ang antas ng pagkabrutal nito. Why did you cut parts of both her ears off? I don't know. Is it just a coincidence? They're all features of attractiveness. Well, I don't. My personal view of attractiveness is that those features are not important. I suppose it's how they correlate with one another and are they aligned and everything else. You can't just have nice ears and, it's the whole package. So, and that's generically, she was attractive. Why did you cut the nipple off her breast? I don't know. Stab her in both eyes? I don't know. You remember doing all those things, I suggest? I don't. I would have, and evidence-in-chief told you everything I did. Because you would tell the truth if you remembered it. Absolutely. Dagdag pa niya sa kanyang depensa, si Sophie daw ang unang tumangkang saksakin siya gamit ang gunting at ang paggamit niya ng kutsilyo ay para lamang depensahan ang sarili. Gayunpaman, ang argumentong ito ay hindi nagpapaliwanag ng mabuti kung bakit niya kinakailangang magdala ng kutsilyo sa bahay ng dalaga. Sa layo ng agwat ng kanilang lakas at pangangatawan, niwalang ang pag-asa si Sophie na daigin si Clayton pagdating sa pisikal na pag-aaway.
Sa makatuwid, walang saysay kung sabihin niyang kinakailangan niya itong atakihin ng ganun kabrutal. Sa huli, pagkatapos ng 4 na linggong paglilitis, si Clayton Weatherstone ay natagpuang guilty sa pagpatay kay Sophie Elliott at ito ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad sa parol sa loob ng 18 years. Si Clayton ay isang narcissistic na lalaki na may maraming personal at behavioral issues na kailanman ay hindi naayos at ito ay nagresulta nga sa nakakalungkot na bagay. Tama naman ang ginawa ni Sophie na layuan na si Clayton para matigil na ang toxic nilang relasyon at ang pang-iinsulto nito sa kanya, pero sa kasamaang palad, hindi na iyon nangyari. Sa graduation ceremony ni Sophie, ang kanyang kapatid na si Chris ang umakyat sa stage at tumanggap sa kanyang degree kasama ang kanilang mga magulang. At sigurado na ang araw na iyon ay hindi naging madali para sa kanila. Lalo na sa kanyang inang si Leslie na nasaksihan ang lahat ng pangyayari at ilang beses din niyang kinailangang balikan iyon habang tumatakbo ang paglilitis. Kalaunan, upang maibsan ang kanyang kalungkutan, nagsulat ito ng libro tungkol sa pagluluksa at nagtatag din ng isang foundation para sa anak na tinawag nilang Sophie Elliott Foundation. Isang charity ito na tumutulong sa mga kababaihan na biktima ng domestic abuse. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakentuhan.